Umabot sa 7 miyembro ng New People's Army ang namatay sa engkwentro sa pagitan ng NPA at 15th Infantry Battalion at 47th Infantry Battalion sa Barangay Tapi, Cabangcalan City, Negros Occidental kahapon Abril 27. Batay sa impormasyon mula sa commander ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army, ay nakatanggap umano sila ng impormasyon tungkol sa presensya ng mga armadong grupo sa 3 babae at 4 na lalaki. Positibong kinilala ang dalawa ng kanyang anak na si Jose Silio na kilala bilang Commander Kumpol at ang asawa nitong si Mary Jane Magkilat, 50 anyos, kapwa residente ng Isabela, Negros Occidental. Ayon sa Philippine Army, ang mga nasawi ay ang natitira sa binuwag na Southwest Front ng NPA. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu kay Lieutenant Colonel Ezrael Galorio, ang tagapagsalita ng Visayas Command, sinabi nito na nakatanggap sila ng ulat galing sa mga kababayan sa Negros hinggil sa teroristang grupo kung saan ito'y nagpapatunay na ayaw na nila sa mga ito. Mabilis naman pinagplanuhan ng mga otoridad ang pag-neutralisa sa mga armadong grupo. Dagdag pa niya na pinaniniwalaan din ng opisyal na kaya aktibo ngayon ang mga teroristang grupo ay dahil umano'y nagpaplano itong magsasagawa ng mga extortion activities sa rehiyon. Nireport ito ng mga kababayan natin. It's a good thing na ang kababayan natin dyan sa Negros, ayaw na talaga nila dito sa mga teroristang grupo na to. So nakita nila ito, yung presensya nitong armadong grupo at nireport nila kaagad sa atin. So napagplanuhan natin ng maigi, tapos nagawa natin ng kaukulang aksyon para man-neutralize itong grupo na to. We believe itong grupo na to, kaya ito gumagalaw sila, they are planning to conduct mga extortion activities dito sa lugar. Ating napakinggan si Lieutenant Colonel Ezrael Galorio, ang tagapagsalita ng Visayas Command. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!